Malaki umano ang magiging epekto ng pagtanggal ng kapangyarihan ng National Food Authority na bumili at magbenta ng bigas lalo pat murang nailalako ang NFA rice sa publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang ahensya ng pamahalaan na may positibong may dudulot ang nasabing panukala dahil matututukan na ng NFA ang problema ng rice smuggling sa Pilipinas. Report mula kay Julius D. Samburun. Regulatory powers na lang ang posibleng matira sa National Food Authority. Ito'y sakaling matuloy ang panukala ng ilang ahensya ng pamahalaang nakapailalim sa economic clusters na tanggalin na ang commercial powers ng NFA. Nakasaad sa panukala, hindi na maaaring bumili at magbenta ng bigas ang ahensya. Sa kabila nito, maaaring kontrolado pa din ng NFA ang presyuhan ng palay at bigas pero ang pribadong sektor na ang mag-aangkat. Batay naman sa mga naunang pahayag ng Cabinet Secretary Leoncio June Vasco, kasalukuyan nilang pinapakinggan ang mga argumento at suhestyon ng mga pabor at hindi pabor sa abolisyon ng kapangyarihan ng NFA. Giit naman ng government's economic cluster, kaakibat naman ng pagtatanggal ng kapangyarihang ito ang mas maigting na pagtutok ng NFA sa problema ng rice smuggling. Sakali naman daw magkaproblema sa supply ng bigas, nakahanda pa din naman ang stocks nito. Isa daw sa nakikitang problema ng NFA, bumibili ito ng mahal pero dahil mura ang benta, laging nalulugi ang gobyerno. Naglalaro sa 27 hanggang 32 piso kada kilo ang bentahan ng murang NFA rice sa halos 17,000 NFA rice outlets sa buong bansa. Ilang mamimili at consumer groups naman ang umalma sa planong ito dahil malaking epekto daw sa kanilang pamumuhay sakaling maalis sa merkado ang NFA. Para sa akin, ayokong alisin ng NFA. Maski sa marami mahihirap na tao. Kailangan din naman ng medyo murang bilihin. Maraming tao talagang bibiling kalahating kilo. Paris ko, nabili akong kalahating kilo. Kaya dapat naman pirmi na lang yun. Para naman sa Aduana Business Club, naway matuldukan na din ang reklamo ng ilang mamimili hinggil sa hindi umano magagandang kalidad ng mga bigas ng NFA. Dadaan pa din naman daw ang nasabing panukala sa Kongreso pero syempre hindi pa din nawawala ang pag-asa ng mga consumers na magkakaroon ng maayos na serbisyo at murang presyo ng bigas sa pamilihang merkado. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.